gagawin tayo. Ito, LG 55 inches. Yan yung model number niya. Ang problema nito ay nawala daw yung display, sabi ng may-ari. So, testing natin. Bigat. So, akala nila backlight issue. Pero nung tinesting natin dito, napapansin ko rito, may liwanag yung salamin. Parang hindi backlight issue ito. Para siyang panel issue. So gagawin natin dito ay bubuksan natin. Titingnan natin kung umiilaw yung backlight nito or hindi. Nabuksan na natin yung unit. Bali ito yung mainboard nya. Tapos ito naman yung power supply nya. So ang ating panel ay built-in sa mainboard yung ating DC to DC. Ano? So pag ganito, medyo tagilid yung mga repairan nito pag ganito. So gagawin natin dito, hang tayo ng isang ribbon, titingnan natin kung magkaroon siya ng DC to DC. Kasi kadalasan sa mga ganito, good backlight, no display, ay nagpo-protect yung kanyang DC to DC. So lagay lang tayo ng ground, tapos check natin kung mayroon tayong BGH dito sa kapasitor na ito. So wala siyang supply. Ibig sabihin, hindi gumana yung ating DC to DC. So gagawin natin, balik natin yung isa nating tinanggal. Tapos, tatanggalin din natin yung sa baba. Baka sa baba yung may problema. Yan. So, ganito lang pang nag-check up kayo or nag-repair kayo ng mga ganito. Mas maganda kung may mga ribbon. No? Madali lang siya i-check up kung saan banda talaga problema. So, check natin ito. Okay. So, meron tayong BGH dito. So, yung isang kapasitor na yan ay 16. Yan. So, nagkaroon siya ng BGH, gumana yung kanyang DC to DC. So, ibig sabihin niyan, itong side na to may problema. So, pagdating dito, ay yung clock signal natin, ito, mga nasa 13 pin. So, pagdating dito sa baba, ang clock signal natin ay dito din sa baba. Magbablock tayo dito ng mga 13 pin. Or sobra, pwede rin. Kung saan siya gaganda yung display, okay na yon. So ito, nag-block tayo dito. Yan, sobra yata ito binlock ko. Pero try ko muna dito bago tayo mag-adjust mamaya. Titingnan natin yung display nya. Kung normal naman yung display nya sa binlock natin, ay pwede na. Kung hindi normal, doon na lang tayo mag-adjust. Yun yung kadalasan kong ginagawa pag mga blocking. No? Kasi yung side na yun, kasi may sira na yan eh. So, kung nag-block ka dyan, tapos okay naman ang display, so okay na yon. Hindi mo na kailangan baguhin pa. Kasi, sira na rin yung side na yan. Hindi na kailangan ng supply yung side na yan, kasi nga damage na. So, pag pinasukan pa ng supply yan, pwedeng magkaka-problema ulit yan. So, ito, nasukat natin ay 28. Yan. So, hindi na siya nagpo-protect, hindi na siya namamatay. So, gagawin natin, check natin yung display nito, titingnan natin kung may picture. Kasi yung mga ganitong issue, minsan sira yung source scope, may sunog yung source scope, may guwit yung salamin. So, hindi mo rin talaga maiwasan yun. Yan. So, may display siya dito, normal, ano? Pero mapapansin mo, may mga guwit na yung salamin niya. Oh. Lalo na kung matagal na ito na stock, mas malala yung pinakadulo niya. Yan, mas maraming guwit yung pinakadulo. So pag ganito, negative na ito, at least na-try lang natin. Kumbaga ano lang to, check up lang. So sa atin kasi wala namang bayad yung check up sa atin. Libre yung check up sa atin. Kung magagawa, doon na lang yung bayad. Pag hindi naman nagawa, wala namang bayad. So negative na ito sa repair pag ganito yung sira ng salamin niya. So ang may problema dito yung source scope. Pag may banding machine, magagawa pa ito. Pero pag wala, negative na ito sa gawa. So, hanggang dito na lang yung video natin at sa susunod ulit natin na video. At least na-share ko kung paano natin malalaman kung saang side yung may sira at ano yung gagawin para magka-picture ulit siya.